Bang, hinahon na, hindi na yung Yo, welcome back sa #1 male podcast sa buong Southeast Asia. Alas 3 na. Soon, sa buong mundo, malapit na. Ang Anti-Sopot Social Club. Alas 3 na. Let's go! Anti-Sopot na. Alas 3 na. So, isa daw, General ng Soy Army. Kainin mo ang merienda mo. Inata mo yung pera mo, pero pang merienda mo, okay lang yan. Sa pagkain, no? Oo, kasi hindi naman mahal ang merienda eh. Agad yan, pre. Spanish bread. Sausaw sa Great Taste White. Kala ko sa Royal. Joshua Point pare sa lahat ng social media. Mga perfumes natin pare available sa mga shops natin. Hindi mo pwedeng tawagin sa sarili mo na na high value alpha male kung wala kung amoy baktol Kung ka, amoy pare. kulob ka. Kailangan mo yung foreplay. Yeah. Ayun o. Foreplay Climax available sa mga shops. Foreplay and si Dus na sold out na. Climax. Kaka-sold out lang kahapon, bro. Cellphone eh. Ato klase, supremo ng mga lihitimong classes na pangit na ngayon ay legendary na. One comment kung may ADHD siya to. Gago, babasa ang comment kasi. Okay. Oh. Dito na ba tayo pupunta? Sa may... Tanong! Yan. Okay. Anti-Sopot Social Club. May tanong. Ayan na, nagbabasa kami lagi ng YouTube comments nyo ha. May tanong pero controversial yung tanong niya. Huwag natin pangalanan. Sige, pangalanan mo. Sige. Name drop mo. Sabi, reasonable ba na dapat ine-entrega ang ATM sa asawa mo? Madaming ganyan ha. Daming ganyan. Mga otits natin. Ayan. Yan, no? Hindi. May mga marami yan, pre. Marami yan ganyan. Parang medyo normal nga nung panahong 90s na lumaki, 80s na lumaki, na iintrega talaga yung buong sahod mo Kasi sa napakaganda ng dynamics ng pamilya dati. Yung babae, yung magbabudget nung 2.5 na sahod, alagaan yung bahay, yung anak, magluto. Ikaw na lalaki, humanap ka, mag-hunt ka sa labas. Oh, parang dati, no, working talaga siya. Mas okay yun. I'm gonna admit, Yeah. kung pag-uusapan natin yung dati, may sense, nagme-make sense kung bakit. Kasi, again, yung babae lang naman dati, ano bang ginagawa niya? Focus siya sa anak Focus siya sa house. So, kung sa kanya bibigay yung pera, nagme-make sense. Parang, okay, pag may kailangan yung anak, ora mismo makaka-withdraw ka. Okay, kailangan ng tubig, ulam, makakabili ka sa palengke kaagad. Kasi yun ang alam ng misis yung work niya, yung role niya dati. No? So, kung nagbi-make sense siya. Pero kung ngayon ba, sa tingin nyo pare, is it still applicable sa panahon ngayon? Bakit sa palagay ninyo madalas hindi na nag-work sa panahon ngayon yung ganong klaseng sistema? Number one sa akin pare, kasi gastos. Lalo ngayon na talamak ang online shopping ngayon. Paano ko masisigurado na hindi malululong yung babae sa ganun? Yung babae, dahil parcel, no? Tapos yung ulam mo, hotdog! Di ba? Di ba? So parang may mga ginagawang meme pa nga sa TikTok. Yung mga babae na parang pinagmamalaki nila na ang dami nilang parcel na hawak or ang dami nilang order online. Tapos Mga ganun sa... Tapos dami naman yan! tas yun pala, Comedy. ATM pala ng mister yung gamit. Di ba? Ikaw ba, ba may asawa ka na? Binibigay mo ba ATM mo sa misis mo? Nope. Wala. Kahit anong pera ko, ilan ang ATM ko? 3. Lahat yun sa akin. Wala. Pera niya, ng misis ko, may ATM din siya, 3 rin ata. Kanya din. Pera ko, siya, no? pera niya, wala kaming pakailanmanan doon, pare. Why? Kaya nakakabili ka ng mga Alpine Star ng okay lang, no? Oo. Kasi sa ibang, naman. Why? Bakit? Marunong ako humawak ng pera At alam ng misis ko yan. Tiwala siya na hindi ka bobo na... Kasi tignan mo, pare, paano ko ba na-build yung business ko? Yeah. Dahil sa utak ko lang din. Paano ako nag-build ng social media ko? Dahil sa akin din. Yeah. So, siguro, ang babae kasi sa akin, pare, again, sabi nga natin, lagi nating sinasabi rito, na ang babae, magsasubmit or maniniwala sa leadership mo. Depende kung paano ka magpatakbo ng relationship din. Mismo. So, kung
nakita ng babae, nakita ng misis ko siguro na capable ako mag-handle ng pera ko at alam kong responsable ako sa pera ko, pinabayaan niya ako. Now, pasok tayo dun sa iba naman ng kalalakihan o bakit nagti-take over or binibigay nila sa mga misis nila yung mga ATM nila. Well, balik tayo doon sa point ko kanina. Mag-a-adjust yung babae kung paano ka mag-leadership sa isang relationship. Kaya, may mga babae na pinipilit kunin yung ATM ng mister nila or yung mga mister nila kusang binibigay doon sa mga misis nila, mga ATM nila. Because alam nila sa sarili nila na yung mga lalaki na to, tanga humawak ng pera. Kaya, again, kaya magti-take over ang babae. Minsan nagma-masculine role lang babae kasi yung lalaki, supot. So, kasama ba yan yung lalaking 80s na ganun sistema? Alin? Di ba nung 80s binibigay ng mga... Hindi. Kasi nakikita ko naman bro na since ito ang pinagkaiba pare. No? Ngayon kasi more on pussified yung lalaki. Kaya ngayon maraming babae ang nagti-take over. Okay. Ngayon, dati nagbi-make sense siya because yung babae naniniwala na both parties, asawa ko, yung babae ko, malaki tiwala ko na i-handle niya yung pera ko. While ako dito, maghahanap ako ng pagkakapirahan. May tiwala both parties sa isa't isa. May tiwala ako sa husband ko dati because may tiwala sila sa husband nila because alam ko hahanap ng pera to. Dati naman hindi naman pussified mga lalaki dati. More masculine dati talaga. Di ba? Paano pussified? Anong pussified? Ay, hindi marunong humawak ng pera. Alright. Di ba? Yun, isa yun. Dati hindi marunong mawak ng pera ng lalaki, pussy siya para sa'yo. Para sa akin, pre. Di ba? Dapat marunong ka. So, dati kasi, alam naman din yung rules nila pareho, babae at lalaki. Tanggap nga ang gender rules dati. Ngayon, banggitin mo yung gender rules, putang ina, mababash ka cancel ka na, di ba? So, the fact na alam nila yung gender rules nila dati, para sa akin, understood na nasa babae yung ATM. Ngayon kasi, pilit na yung pagbibigay or pagkukuha ng ATM kumpara dati. Ngayon, pilit. Kailangan mo nang ibigay sa misis mo, kinukuha na ng misis mo kasi yung lalaki, supot Supot. So, dati natural, ngayon pilit na. So, yun ang pinagkaiba, bro. Pero, yun nga, in my case, hindi nangyari yun because understood ng asawa ko kung paano ako mag-handle ng pera. Understood din kung paano siya mag-handle ng pera. Hindi niya ako kailangan pagsabihan, gagastos ka na naman. Because alam niya, yung galaw ko, merong purpose. Alam niya na may mapupuntahang maganda yung pera ko. Sinasabi nila dyan, ang follow-up question nila dyan, para maging happy yung wife, di ba? So, kailangan mo happy spoil. Wife, happy life. Kasi nga, dapat masaya yung wife lagi. Kasi paano magiging masaya yung household kung happy wife, happy life nga. Pero alam mo, sa totoo lang, pansin ko nga pagka hindi masaya yung babae sa bahay. Kagaya na lang dati si mama, pag di masaya sa mood niya, sa ano niya, dami-dami din talaga lahat. Talaga. Kahit lola ko, nakasama ko din sa bahay. Pag hindi maganda yung araw niya, parang sure, kailangan idamay dati, no? Make sure na madadamay lahat. Kasi pag mainit ang ulo nun, alam na namin ng tito ko kasi kasama ko sa bahay dati, pare. Para kayong may alila dito! Dampot na ako ng tambo. Kasi ganun ako nung walis. Ano? Dorele, naalis ka na naman. Kasi pag nagaganon ka na ng walis, wala na, medyo nababawasan yung damage ng clip sa'yo Pag naglilinis yung nanay, kailangan lahat maglinis no? Kasi pag napagod siya, yari kayo, pre. Pag pinawisan na siya, napagod siya, yari kayo. Kumbaga ang makapagpasaya nga sa isang household daw, kung masaya yung asawa. Ngayon, paano mo siya mapapasaya kung hindi mo i-entrega sa kanyang ATM niya? Ay, yung ATM mo. So, ibig sabihin, sinasabi mo, pera nagpapasaya sa babae. Mukhang pera mga babae. Ewan ko, yun sabi nila Kailangan dati i-entrega mo sa akin ng ATM mo. Binasya ko niyan dati, pre. Bakit? Sa Facebook. Kasi nga, nag-against ako dyan. Sabi ko, bakit mo ipapamigay yung ATM mo sa asawa mo? Ikaw dapat nag-handle ng finances mo. Although, bigyan mo na magandang buhay yung babae, pero
Hindi niya nakakailanganin yung ATM mo. Kasi so yun na nagtanong sa akin, bakit nahihirapan siya, ganyan, kasi binibigay niya yung ATM niya, tinitipid niya sarili niya, nahihirapan siya. Teka lang, dapat bang binigay ba niya o kinuha sa kanya? Binigay niya. Ay, putang ina, bakit? Di ba? Bugok. Kung lalaki ka, bibigay mo ATM mo. Tapos tinanong niya sa akin kung anong dapat gawin, nahihirapan daw kasi siya, ina-budget siya. Hindi daw siya makabili ng gusto niya, ng kailangan niya, ganyan. Na asawa daw niya yung ano. Hindi, kung ako, hindi mo dapat ibigay yung ATM mo or yung hindi niya na kailangan malaman yung pinagkakaperahan mo. Pero dapat bilang lalaki, responsibilidad mo na kasi. Capable ka rin na bukod dun sa bare minimum na kaya mong i-provide. Kasi may mga bare minimum na dapat na pinoprovide ng isang lalaki, di ba? Dapat parang masaya talaga. Bukod dun sa bare minimum na dapat may provide, dapat kaya mo rin siyang ilabas Yeah. Or spoil sa mga gantong bagay Again, babae pare, kahit tumanda yung mga yan, hindi mo maaalis sa kanila yung pagkagustuhan nila ng fun. Basta, ito pare, again, isa sa mga nature ng babae is fun. Kailangan may fun ka. Kahit matanda na kayo, umpisa pa lang ng relationship nyo, nagkakilala kayo ng high school, hanggang maging senior kayo, ang hindi nyo maitatanggal sa mga dapat ninyong gawin or pakikipag-interact sa babae is yung fun. Hindi ka naman, di naman kayo makapag-create ng fun ng hindi shabu ang gamit. Kung gusto niyo ng fun, tas budget meal, shabu. Kung gusto mo ng fun, travel sheet, pera talaga. Pera talaga, monetize tayo dyan. So, hindi ka. So, bilang lalaki talaga, marami ka talagang G, no? Tsaka yung sinabi mo, bro, na kasiyahan ng babae ang kunin yung ATM. Kung gago, gold digger yun pag ganun. Bakit pwede ko naman pa-experience sa kanya yung pera ko nang hindi ko binibigay sa kanyang ATM, di ba? Yun, mismo. Di ba? Ano yung kabaliwan nyo? Ano yung kasiyahan ko bilang babae? Respeto daw kasi yun, pre. Hindi. Ang respeto ko bilang lalaki, ang respeto ko, paano ko maipakita yung respeto ko sa'yo is nakakakain ka ng matino, nakakanood tayo ng sine, nag-i-enjoy ka, bare minimum. Secured ka. Diyos ko po, bare minimum. Diba? Bare minimum. Hanapin mo yun sa mga addict dyan kung makakita ka ng ganyan, bare minimum kang Diyos ko po, bare minimum. Ibinida mo pa, Diyos, wang nasa punto, bare minimum naman. Grabe sila makahanap ng pangit, no? Pag pinlex mo yung tamang trato, bare minimum. Kaya nga, bare minimum. Pero pag sinabi kong, bare minimum yung pagsubo ng itlog ko, ayaw. Sasabihin, oppression. Bare minimum sa akin yun. May problema tayo doon. Kain puwet, subo ng itlog. Kasi ang kukulit ng mga to Kumbaga parang pagka-role ng lalaki, bare minimum. Pag role ng babae, oppression. Nak ng putya pa, ang gulo nyo. Pero pag kunyari, mayamang ka, babaliwin mo rin yung, ako ganun may ganun akong thinking Like for example, kasi yung partner ko, kasama ko siya ng yung pag nasisiro ko, andyan pa rin siya. Parang nasa utak ko, tanginan to, kasi namahan niya, hindi siya umalis sa tabi ko kahit nasisiro ako, babaliwin ko to. Pagka tinagos ko to, ito, limitless na black card. Mag-shopping ka, may access ka sa kayamanan ko. Pero hindi na para i-detalye, magkano yung laman, pero bumili ka ng gusto mo, ito, black card, bala ka. May mga ganun Hindi na bare minimum yun. Di ba? Yung pagbigay ng parang pang spoil gift ba? Bigay ng credit card. Pero yung mga ganun kasing pang spoil or pagbaliw mo dun sa babae, nakadepende siya Diba? Hindi mo pwedeng baliwin yung dagang kanal basta-basta. Yeah. Dinideserve niya ba? Oo. Titignan mo rin, ano bang ambag sa buhay ko nito? Tsaka again, yung ginagawa mo na yun, na pagbigay mo ng credit card, sabi mo, black card. Role mo yun bilang lalaki. So, ginagawa mo. Yeah. Plano mong gawin. Plano bang gawin ng babae yung role niya sa'yo? Yun diba? nga, kaya i-check mo rin yung... kaya i-check mo rin yung babae kung baga may ginagawa ba yung babae para sa'yo? No. May ambag ba siya sa empire mo? Ayaw nila nun. Magagalit sila. May ambag ba may ambag ba yung babae sa empire mo? Di ba, bilang lalaki, dapat ikaw talaga ang money machine. 'Di ba? Na ako naniniwala ako. Ito maraming nababad trip ngayon kasi kahit ultima tayo nababad trip tayo. Sobrang maraming matigas na babae. Na kung bakit ganun. 'Di ba? Parang ako naniniwala ko tayo rin yung sanhi. Kasi parang dumami yung lalaki na Supot nga. Oo. Kanina pinag-usapan nga natin. Babae, napapwersa na siya na humasel, pumera din.
wala siyang masandalan. Hindi niya alam saan siya sasandal. Titigas siya. Ngayon, parang kung ang minimisyon natin, ibalik yung traditional na babaeng malambot, mapagmahal, gentle, masarap magluto. Kailangan mas madaming masculine na lalaki. Correct. Di ba? Kaya, kasi ito yun. Kaya nga dumadami nga yung mga feminist nga rin dati. I mean, may role din tayo dun eh. Kasi kaya dumami sila, kasi nga wala nang mga lalaking pinagsasabihan sila. In short, wala nang lalaking masculine. Wala nang lalaking gustong mag-lead. Laging nagpakasoft eh. Pakasoft talaga eh. May kumakalat na ideya sa internet na bilang lalaki, dapat binibigay sa'yo yung pera ng babae. Siguro kung mas mayaman yung babae and willing naman siya, why not? Why not? Sa akin, okay lang. Why not yun, pare, kung bibigay siya. Pero dapat by default nga eh. Ako dapat para sa akin, lalaki, wala kang pakailam sa... Dapat panis. Kunyari, sige, mayaman yung babae. Or yung babae, hindi siya nakatanghod. Gusto niya rin ng sarili niyang pera. Nakakapag-provide din siya. Minsan siya yung taya. Para sa akin, dapat panis eh. Oo, kasi papanisin mo siya eh. Kasi gumatas din ako sa babae dati. Natural. Kumbaga, na baby din ako ng babae dati, pre. May time... Generous ang babae, pre. Broke time. Naniniwala ako. Sobrang broke ko pa nun babae. Nag-trending, di ko alam kung nakita nyo, nag-trending, di ba? Mag-jowa, nagpapalitan sila ng regalo. Putang na regalo ng lalaki, parang pang, Nike. Regalo ng babae, iPhone 17. Generous din sila, pre, pag may pera talaga sila. Pero ang ayoko doon kasi, na medyo support din, is yung aasahan mo na dapat meron ka. Yun, mismo. Feminine na galaw yun. Kasi gano'n ng babae, aasahan ka niya sa financial mo. Okay, lalaki ako, okay. That's my role eh. Pero kung lalaki ka, aasahan mo yung financial ng babae na, uy, bilan mo naman ako, dapat sa Christmas may gano'n ako. Yeah. Tangina, bakla so yun. So ano natin yun, no? Gusto lang natin i-clear yun. Paano pag halimbawa, pinimp niya? Pinimp niya yung paano ba? Ano ba yung pimp? Pinipimp niya yung babae and then making money yung babae. Ano yung pinipimp? In detalye mo sa kanila yun, paano pinipimp? Kumbaga parang yung babae yung malakas kumita now. Sugar daddy mo siya? Hindi. Ibang, may business siya, may malaki siyang negosyo. Kasi may mga ganong bole na babae. And then ikaw yung low baller as of the moment. Pero click yung relationship nyo. And then, yun, inaasikaso mo siya pag uwi sa bahay, okay kayo. Ganun yung status ninyo eh. Ikaw aasikaso? Siya yung ballin na eh. Wala na. MC yung kita niya eh. Tangina baka, na siya, hindi na siya proper. Nangyayari siya, posible talaga doable, yun. Pero hindi na siya proper. Yun na nga. Hindi siya proper in a way posible talaga yun, bro. Pero again, yung sa dynamics na ganyan, yung mas babae, yung mas maraming kinikita. Ikaw ang bitch nun. Doon na papasok, malabong nirespeto niya yung lalaki, bro. Meron, pero nandun na yung may slightly pabawalang hiya niya sa'yo on a daily basis eh. Kasi nga gusto niyang, ang babae sasandal nga eh. Sasubmit eh. Submit siya. Pero ako, keep ko yung pera nun. Keep nga, pre. Pre. Doable nga siya, pre. Pwede siya. Ko pera nun. Doable siya. Mag-iipon ako while kami, ginagawa ko yung role ko bilang lalaki, siya yung malakas kumita. Ano magagawa ko? Doable nga siya. May business siya malaki. Yeah. Patok na patok yung business niya. Okay. Okay naman relationship namin. Kailangan ko gampanan na maging maayos yung bahay. Okay, ganyan. Pero at the same time, nakakatabi ako ng malaking tipak. Yeah. Tapos low ball ako as of the moment. I don't give a shit. Doable siya, pre. Game is game, money is Yun money. Nga. Money is money, game is game. Transactional relationship na siya. Hindi na siya yung love, hindi siya love. Transactional love siya. Pa rin. Hindi love. Paano kung love namin ng isa't isa? Hindi love yun. Pwedeng convenient kayo sa isa't isa. Kilala mo si Doktora at si Doktor. Komportable kayo sa isa't isa. Sino yun? Si Doktora at si Doktor. Up until now, sila pa rin. Sino yun? Yung sa balat. Doktor sa balat. Ang high ballen dun, pare, yung babae. Kaya, ang low ball dun yung lalaki. Pero but professional din yun yung lalaki. Love nila isa't isa. Pero ganun ang setup. Sabi ko sa inyo, may nag-work na ganyan. Hindi siya nuclear type shit, pero... Gagi, pre, yung lalaki, pre, hindi from scratch yun, pre. Doktor talaga yun. Professional talaga yun. Pero wala pa rin siya. Mas mapera lang yung babae. Yeah. Pero professional at may G din yun. Kumbaga, hindi siya itatanaw ng babae na,
papalamunin ko to. Hindi, kasi may G din yung lalaki. Hindi pa rin siya bobolin ng ganun, pre. Naniniwala ko. Hindi pa rin siya bobolin ng katulad ng lifestyle na meron siya ngayon. Kaya ang daming doktor na hindi naman mayaman, pre. Gopings pa yun, pre. Tsaka celebrity yun, pre. Yung doktor na lalaki, celebrity yun. Pero, hindi kakagatin yun ng doktora kung hindi celebrity na bumobol yun. Exactly pa rin my point na times 100 yung laki ng pera ng babae kumpara sa kanya. Totoo. Oo naman. Doable siya. Actually, doable. Hindi naman namin siya sinabing hindi siya dapat, hindi siya nangyayari. Doable siya. Pwede siyang mangyari. Pero pag nuclear, arang against Tradition. siya, no? Sa traditional. Yun nga yung inaano natin dito eh. Yung ibabalik natin yung pagiging housewife. So, paano ganun, pag ganun ang setup ng tao against kayo? Pero gagawin hindi. Wala, pre. I mean, game is a game. Oo. Respect yan. Pero, intention is intention. Doon tayo uuwi sa sa ikaw lalaki, masaya ka ba doon? Si girl din ba? Masaya rin? For sure, hindi eh. Ako mag-PS5 ako naman. Hindi. Diablo to ha. Ito, dark tips to sa akin ha. Diablo to. Tangina, tatanungin mo ako, nandun ako sa sitwasyon na yon. Hindi ako mag-work, nakakapag-ipon ako. I'm doing my shit, pa-travel lang. Diablo. Ang ka-level nun, content pre. ako, mag-i-invest ako. Ang ka-level nun, Diablo. Yung mga lalaki napapatol sa bading na mapera or lalaki napapatol sa pokpok na maraming pera. Yun yung ka-level nun. Masaya talaga. Paano kung di siya pokpok, businesswoman siya? Pero yun na yun eh. Yun na yun. Paano mo siya masasabi na... bitch nun. Oh yeah, okay lang. Pero paano nyo siyang... Doable. Paano mo siya... Ba't mo siya na-segregate agad na bading yung katumbas niya or pokpok yung katumbas niya? Alalahanin mo, may mga businesswoman na palo na talaga namang... Na hindi sila jojowa ng lalaking walang bitaw. Skincare lang yung negosyo nila, sabon, ganyan. Pero palong-palo sila sa Shopee at TikTok. Yun nga, pre. May jowa silang walang bitaw? Ang daming ganyan. Sino? Drop name ka. Ang dami ring influencer na ganyan na palong milyonarya pero jumojowa ng walang bitaw na lalaki. And then nag-work naman yung relationship. As long as submissive yung lalaki, yun nga lang. Pero mayroon yan, ang dami, pre. diba? Nag-work yung relationship, pre, pero tumatagos ba dun sa kinasal sila hanggang pagtanda? Hindi, pre. Yun, doktora. Maraming ganyan, pre, na... Kasi nga yung lalaki, pre, hindi kasi siya... Kaso submissive lalaki yung nakukuha nila. Submissive na lalaki. Nag-work talaga yun, bro. Yung doktor kasi, pre, hindi talaga siya le-level dun sa ine-example mo. Kasi yung lalaki ng celebrity yun, bolin yun. Pogi rin. Oo, maraming pera yung doktorang matandang babae. Pero yung lalaki, bolin siya, pre. Bolin siya na artista na gwapo. Tingnan mo yung mga pinagkakantot niya, di ba? Bakit siya tingin mo nag-stick siya dun sa matandang babae kung hindi about sa money? Panapos na galaw na. Connections siguro, na lang, bro. masaya na siya dun. Benefits na. Yun nga, dun babaksak, pre, yung sinabi niya. Masaya transactional na. Kasi kung titignan mo naman, bro, tangin na, may specific natin to. Muntik na mawalan ng license yun. Sino sa tingin mo pumigil nun, pre? Mismo. Di ba? Mismo. Transactional na yun, bro. I'm sure of it. Transactional na yun. Biruin mo sa dami-dami ng pwede niyang mabembang na bata. Why is it nag-stick siya dun sa ano? But you know, again, working nga siya, pare. Ang inaano ko lang dito sa mga tropa natin na to is ito, interrupt kita mabilis. Ang pine-prevent natin dito, pre. Kasi yun, di ba, dark, sabi mo dark. Yung information na powerful, pag nahawakan kasi siya ng tanga, chaos. O yung info na ganun, doable, working pala yun. So bilang lalaki, hanap lang ako ng utuin kung babae na magiging transactional ka. Na wala siyang magiging magandang kakahinatnan kung bobo yung naka-acquire nung influence, nung knowledge na powerful. Powerful and working yun. Yung ganyang, sa ganyang usapin na pag naka-receive ng bobo, alam mo, every information na bibitawan natin dito, kapag bobo talaga naka-receive, lahat demonic. Yeah. Even kahit good yung sinasabi niya na wag mo ibigay ATM mo sa asawa mo, pag bobo naka-receive, same goes lang dun sa answer mo. So, either kahit sabihin ko yung ganong dark type shit, kahit good shit sabihin nyo, once na bobo maka-receive niyan, sabi ko sa inyo, mali ang magiging outcome niyan. Well, hanggat maaari, bilang tayo mga influencer at may platform, hanggat maaari, hindi natin mapa-perfect eh, pero hanggat maaari, ibibigay natin yung best natin para mas maintindihan ng bobo. Ako yung naging point of view kasi ng setup na in love sila,
Kaya nga lang, ito, sobrang liit lang na numbers nito. Kasi medyo papunta na nga to sa unrealistic. Pero meron eh. Meron talaga. Kilala ko, may influencer din na ganyan, may mga palu din na influencer na babae na mid-30s na ang daming pera, pero may mga, sila. Pero mahal nila isa't isa eh. And working eh. Working Tapos hanggang sa unti-unti nakakapagpatayo din yung lalaki ng sarili niyang shit. Sponsoran siya, natuturuan siya ng business shit. Tignan mo yung nangyari din sa yung sa isang loud na kakaparitoke niya lang. Siya yung mas bolin kaysa dun sa lalaki. Kinasal pa ang puta. Hindi siya Pero yung relationship nila parang batukan lang yung lalaki. Ganun. Diba? Bitch yung lalaki. Pero working nga. Pero nag-work nga yun. Pero yun nga lang. Alam mo yung nature ng babae, tapos napunta ka sa ganung setup, patay ka, ubus ang pera. Pera is pera, man. Yeah. Kubrahin mo. Yeah. Ang jablo nito pero survivalist of the fittest nung mundo natin. Diba? Kaya yun ang gagawin nyo. Kung sakaling mapunta ka sa ganung sitwasyon, juice ng sagad, huwag mo sunugin sa kung saan, gawin mo siyang, i-transform mo siya into another method para makaalis ka dun sa hindi ka aya-ayang. Sure ako, kasi bakit natin parang ina-assume agad na kapag yung babae yung sobrang mapera, bakit parang mamaltratuhin na yung lalaki? Bakit parang hindi siya matatrato? Nangyayari kasi, pre. Pero hindi, nandun nga tayo sa ako kasi, natakil na natin to dati, no? Na yes, nangyayari nga yan. But, ang sabi nga natin sa message nga natin dun sa mga babae is, tinanggap mo yung masculine role, di ba? Tinanggap mo yung masculine role, kumuha ka rin ng lalaki na submissive. Now, accept the role. Ang nangyari kasi, dahil nga, hindi sila by nature to take a lead, no? Maliit ngayon ang tingin nila dun sa lalaki. Di ba? Nababastos ngayon nila. Kasi hindi nga sila by nature na kaya nila mag-handle ng gano'n. Ngayon, ang core nga natin, pre, paano tataas yung pagiging lalaki mo eh. Meron akong isang friend, pare. May clinic sila dalawa. Skin clinic. Yung babae yung talagang may bolin na talaga yung babae. Pamilya nila talaga. Hindi naman niya binabastos yung lalaki. Ilang beses na namin nakamit, ilang beses niya binabastos. Hindi natin masabi, pre. Nakakapasok ka sa bahay, andun ka 24 hours, nalalaman mo. Makikita mo naman, pare, pag masculine ng babae, maauran mo. Lalo pag matagal ka nang nasa ganitong mundo. Pero matagal na rin sila, pre. Matagal na, pre. May baby na sila ngayon. Good. And susunod nila next year, alam ko magpapakasal na sila next year eh. Matagal na sila, man. Again, working nga matanda siya. yung babae. Yung lalaki around mga 25, 26. Pero yung babae is 38 pero nabuntis pa. Yun na yung transactional. O matanda ako, expired ako, accept mo ako, marami naman akong pera eh. Agree ako dyan. Pero feminine yung babae, yung lalaki din na may boses. Weird pakinggan, hindi to sakto sa pero tako sila ng mata ko, nag-work sila. Hati sila ngayon sa pag-handle ng mga business pero babae talaga yung ball in that time. Alam ko na babae. Ngayon, pwede mong masasabi mo sa kanila na kunyari, nandun ka sa sitwasyon bilang lalaki. Halimbawa, 22 years old ka, yung babae, 37. Mapera yung babae, ikaw yung lalaki, tapos pag wala kang say at binubuntal ka, alis ka. Di ba ganun naman talaga dapat kahit hindi mapera yung babae? Hindi nga, may pera nga, transactional may pera o wala yung babae, binubuntal ka, alis ka naman talaga dapat eh. Yun pa rin. Kumbaga, hindi naman yun... Manhood pa rin. May pera o wala, basta binabastos ka. Kasi ang point of view ko dito kasi, may mga relationship na mapera yung babae, hindi naman bastos eh. Maganda yung upbringing. Maganda yun. Oo. So yun yung yun lang yung pinaka, it boils down doon na lalaki ka, wala kang G. Yung babae yung bolin, mas matanda sa'yo, transactional sa umpisa. Pero pag tinatarantado ka na, doon lang naman papangit, pre. Doon kasi nagiging pangit yung ganun. Kasi nga usually nga babae, nagdi-disrespect na pag maraming dito. Tapos ikaw lalaki, tatanggapin mo lang. Doon pumapangit talaga, pre. Pero pagka understood nga both, nangyari nga both gender, itinanggap yung role nila. Ako, lalaki, sige, magkikisubmissive ako. Nagustuhan naman ni babae yung pagkikisubmissive ni lalaki, hindi niya dinidisrespect. Tapos ang usapan, okay, good pa rin yun, pare. Ito, rational, heartless, cold, pare. Na tips, dark tips again. Mapera yung babae, super millionaire. Wala kang tira. Dinidisrespect ka. Pero umuulan ng pera. Tiis pa rin. Kaya mo magpera sa bangko, go.
Tiis. Kesa naman Nakapagsubi ka, no? kesa naman sa mga nakikita kong lalaki na sila na nga gumagastos sa asawa nila, kinukupal pa sila. Ito mas marami to. Kupal. Walang Mas marami to, Alam niyo yan, may mga friends kayong ganyan. Kasi entitled sagad yung babae. Ang ina, 'di ba? Pero kung gano'n nangyayari, doon ka na sa gano'ng sitwasyon, at least nagsusubi ka ng pera mo. Farm lang ng farm. Hanggang meron, no? Mining yan. Dark. Di ba? Kasi may mga lalaking gano'n eh. Kayo na nga gumagastos, kayo pa yung binabalakura ng babae ninyo. Naranasan niya, marami kayo dyan. Yan, kunyari, ganung role din naman, di ba? Katulad nung, ikaw na ngayon gumagastos, babae mo dinidisrespect at tapos tinatanggap mo lang din kasi nga, tinanggap mo yung role din na yun. Pero binabastos ka, supot ka pa rin nun. Correct. Di ba? Parang ganun. Babae naman, maraming pera, naging okay kayo, tapos binabastos ka na, tinatanggap mo lang kasi nga may pera siya. So, parang... Support ka pa rin nun. No. Pero, kung alam mo yung women nature, alam mo yung value mo, bukas yung mata mo, may lente ka ng katulad ng ganito. Keep mo lang yung pera. Support ka for now, pero... Tiis lang. Tiis lang. Alam ko pare, may... Yun ang the best scenario. Ito nga, the best scenario lagi sa chessboard yung imumove mo. Kung nasan ka nakalapag yung natulpo, pre, yung natulpo na, tangina mo, balik mo tamod ko. Yung lalaki siya. Tangin, pamamakla naman kasi yung pre. Parang ganun lang din yun. Genus ng Malayo lalaki. Kasi yung... Nagkasasakyan siya, alas. Yung boy, hindi mo pwede kumpara sa babae. Balik mo lahat. Okay, balik mo tamod ko. Pwede kumpara sa babae yung pamamakla yung Ba't may masama sa pagiging bading? Bawal yun sa religion natin eh. Okay. Masama siya pag nakikipagtali ka na ng hindi naman pare. Pre, yung dun sa yung sa sinabi mo yung ipod, kasi may naalala ko lang din, may napanood ako, pinapanood sa akin ng esme ko. Babae siya na yun ang niya, maging sugar baby. No? So, mga afam yung customer niya. Na, yun, sa Pinoy na podcast, hindi ko na lang babanggitin. Ganun nga ginagawa niya, sabi niya, sige, ganito lang ang work ko, tatanggapin ko na ganito lang ang work ko. Kasi, iniipon niya pare. Iniipon niya yung mga binibigay sa kanya ng ng mga sugar daddy niya. Ngayon, nung isang sugar daddy niya nalaman na iniipon niya yung binibigay pare, puta nagalit sa kanya, sabi niya, ayoko na, hindi na ikaw yung maging sugar baby ko. Puta tinanggal niya yung contract nung nalaman na nag-iipon siya. Bakit? Ewan ko, ang gusto ata nung afam, wala, gastusin niya lang. Kumbaga parang... mag-rely pare. Mag-rely sa kanya. Gusto na pa mag-independent ka sa akin. Parang ganun. Nung nag-ipon, puta, ayaw na ng sugar daddy. Pangit ba yun? Yung alin? Yung ganun. Nag-iipon? Oo. Ay, ewan ko. Yung babae mo, nag-iipon. Hindi, para sa akin hindi. Siguro nga, yun nga, gusto niyang parang... Iniisip siguro, niya, gusto makawala. Dahil nasa sugar baby daddy na format sila, parang ina-assume ng sugar daddy sisibat. Parang niloloko mo ko kung nag-iipon ka. Di ba parang gano'n? Parang gano'n. Parang pinaparm. Parang... Pwede rin kasi baka malamang pre, nag-out siya dahil nangangako, kailangan ko ng ganito, tas hindi naman pala binibili. Baka doon siya nabuisit. Kailangan ko pang pa-hospital kay ganito, tas tinatabi lang pala pantat. Tingin ko ganun eh. Parang ganun. Nagsisinungaling yung babae. No? Pwede, hindi niya, kasi syempre malamang pag babae nag-kwento, may twist na. Siyempre, paano niya nare-receive yun lagi, diba? May hinihingi yun, may tama, inaara yun. baka ganun nga. Hindi niya lang sinabi. Ba't ka magagalit sa nag-iipon? Tama nga yan. May siya, nagdagdag bawas na kwento yung above. No? Kayo ba, pag nasa sitwasyon kayo ng multimillionaire yung above, ikaw yung low-ballen, dinidisrespect ka, pero nagkakapera ka ng malaki, out na ba kayo kagad, no? Oo, ako, gagatas muna ako. Hindi ko, kasi pag umalis ako, hindi ko kayang tumayo sa sarili kong may pride nga ako naiwan, may ego nga ako naiwan. Tanginang yan, gutom naman. At least pag alis ko, nakatayo ako. Kung ako yun, tiis at the same time, kayod. Kayod, no? Kunyari, iwas bilhin ng pre, para sa akin kung nandun ka sa ganung setup, pumipera ka dun sa above, iwas bili ng material na bagay. Yes, sir. Iipon mo lang. Kasi yung once na kinonvert mo na sa material na bagay yung binibigay niyang pera, pwede niyang babawiin yun. Di ba? Madaling bawiin yun pagka material na. Pero pagka pinatato mo, hindi mo babawi yan. Naka-save lang. Mas mahirap. Pero linawin lang namin supot ka nun sa part na yun. Diskarte na lang. Pero wala, diskarte. Alam mo yun. Kasi gipit ka pa
support ka pa rin naman pag umalis ka dyan eh. Di ba? Why not support na kumikita ang pera ka? Pamili ka na lang, support na may pera ka o support na wala kang pera. So, papayag ka lang maging support sa particular na moment as long as may benefit. Yung benefit na yun, pwede mo siyang magamit Late soon. game lang par, kaya. Late game lang. Yun. Late game lang. Kesa naman inano mo yung pride mo na, binabastos mo. Pag alis mo, gutom lang. Parang pag-support ka, di ba? Pag-support ka, malis ka muna dito, nagagap ako eh. Hindi ka kay-creepings. Pero mamaya, pag nakadagger ka, okay naman na din. Ipon ka lang din makadagger ka, papiso-piso man yan. Pero tangin na, aalagwa ka rin mamaya. Aalagwa ka rin, yeah. Pag hindi ka na support, diba? Patience lang. Kesa umalagwa ka, support ka, wala kang pera, support ka pa, tangin na. Tangin na, malis ako dun, tatarantado ako. Wala, ganun din. Paglabas mo rin doon sa relasyon yun, wala ka rin bitaw. Yan nga yung inaano ko kanina pare, na may ganung point of view din. Na dinetalye lang natin ng mas broad. Maganda nga yung usapan na yun wrong eh. Info kasi, yun lang ang inaano natin lagi dito. Wrong, yung powerful yung knowledge pre, tapos pag na-harness na naman ng putang na kung sino talongis dyan. Pero maganda yung na-dig deep natin pre, kaya Yes, para malinaw sa mga viewers natin. Sabihan mo na sila. So, yun pare no, kung gusto nyo ng mga ganong klaseng usapan pare, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Again, comment down below pare kung ano masasabi nyo dun sa topic natin pare. Again, suggestions, comments, iwan nyo yan sa baba. Right? ASCC Worldwide, check it out.com.